Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong Post Chika Pilipinas. Pahayag ito ni Attorney Conte sa pagtakbo ni VP Sara bilang Pangulo. Ito. Attorney Conte sinabing nababagabag siya. Natatakot, nag-alala. Dahil sa tumatakbo ang Vice Presidente Sara Duterte bilang Pangulo ng bansa. Sabi niya, nababagabag ako na may tumatakbo na hindi lang involved sa AJK. Si Sara Duterte ay may rule and participation dito sa AJK dahil doon sa DTS may witness na nagsasabi na may involvement siya. Sige, kung may involvement siya, di, anong gagawin nyo? Sampahan nyo siya ng kaso, saan? ICC o dito sa Philippine Courts? Ano ba yan? Isama nyo sa impeachment case niya? Hindi naman pwede. Ang ruling ng Supreme Court, dapat ang basihan, yung nagawa lang niya bilang Vice President. Hindi yung nagawa niya nung mayor pa siya. Dapat nga lang ba na mabagabag kayo sa pagtakbo ni VP Sara? Tignan yung kanyang mukha, hanggang napagabag na. Ang galing naman na pagkako ng picture na ito. Ito, tingnan natin ang people's reaction. 7,300 ang nag-react, 6,900 ang tumatawa, 98 ang galit, 293 lang ang nag-like o naniniwala sa kanya. So, dito, makikita mo sa reactions, talaga sa bawat post, topic patungkol sa Duterte o Marcos, AJK, mga nasa 80 to 90% ang reaksyon pabor sa mga Duterte. At ang pumapabor lang sa Marcos administration o dito sa mga nag-aakusa sa mga Duterte is nasa 10 to 20% lang. Kaya nakikita ko na sa 2028 national election, presidente, nako. Baka yung boto ni VP Sara na 32 million ng Vice President siya, malampasan niya yun. Opinion ko lang yun Based dito sa mga reaction and comments. Magbasa tayo. Isa pa, malala ko kay Attorney Conte. Nauna siya yung pinakasikat na Assistant Counsel to ICC. Akala ko talagang siya na ano ngayon? Natapos na yung confirmation of charges. Wala mang kunti na pinapasok doon. Dalawa man lang, lalaki, Andres and Butuyan. Attorney Conte, akala ko ba kayo yung abogado ng mga AJK victims? Bakit? Anong nangyari sa inyo? Mario Rolida, mukha pa lang ito. May masamang statement, hindi ko na lang basahin. Malapit ka na mapunta sa blank, masama rin. Franco James, kahit ano lang gawin niya para manalo kayong mga blank. Pero kailanman di magwawagi sa dulo ang mga taong nakarehistro na nasa, pangitin ko na lang, impyerno. Mga bayarang abogado, kaya dumadami at lumalala ang ninanakaw sa administration na ito dahil sa kaliwat kanang bayaran ang mga faking witnesses. Emma Tesorero, hitsura pa lang, mukhang di na pagkakatiwalaan. Joy Fernandez, kulang na lang isubo mo yung mic, madam. Jeff Campsite, isangkot nyo na rin si Kitty Duterte o lahat ng Duterte, masyado na kayong obvious. Konti ka na lang. Melrick Bambico, wala nang maidahilan para ma-impeach ang ating VP Sara. Kaya, kung saan-saan na lang siya iniuugnay. Kawawa naman itong mga taong to, di na nila malaman kung saan bubutasan o ano pang idadahilan nila para ma-impeach si VP Sara. Wag lang siyang makaupong presidente at tiyak na may kalalagyan silang lahat. Masama na naman. Mga blank kayong lahat. Okay, so speaking of impeachment, sa March 2, kailan bang March 2? Sa Lunes na ba yan? Sa March 2 pa daw, talakayin ng Committee on Justice ang mga naisampang impeachment complaint labang kay VP Sara. At nakakatawa o si Congressman Luis Tro
yung number one fan ni Martin Romualdez. Kung di dahil kay speaker, walang AX, walang tupad, kulang na lang sabihin. Kung di dahil kay speaker, walang ulan. Oh, inamin ni Congresswoman Luistro na nababahala silang lahat, na baka balikan o risbakan, paghigantian sila ni VP Sara kung manalo siyang presidente sa 2028. Oh, di, nasa inyo, mga honorable congressmen and congresswomen, kung may basihan, why not? I-impeach nyo. Bilib ako sa National Unity Party. Yung statement nila na, sabi nila, binasa na namin, pinag-aralan yung 4 na impeachment complaint, walang mga bagong ebidensya. Kaya kung walang bagong ebidensyang ilalabas, parehas lang last year na mga impeachment complaint, hindi namin susuportahan ang impeachment complaint, hindi namin pipirmahan. Yun ang tama. Depende, i-base sa issues, i-base sa kailang, wala eh, ang ating politics. Depende sa maleta eh. Mali-maleta na lang. Kung may maleta, okay. Kung wala, tingnan natin. So good luck sa mga gustong magpatanggal kay VP Sara. Galingan ninyo.